Tuloy ang paghatid ng GMA News ng mga nangungunang balita ngayong Biyernes. Samantala, ngayong ipinag-uutos ng Department of Justice ang pagpapaaresto kay Senador Bato de la Rosa na may kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Pakikilusin daw ang buong persa ng Philippine National Police. Kinwestiyon naman ng mga abogado ni de la Rosa ang pagpapaaresto sa senador. May unang balita si Darlene Kai. Senator Bato is a fugitive from justice. And he should be brought to the ICC to face the charges before him. Ipinaaresto na ng Department of Justice sa mga alagad ng batas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasunod yan ng desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang hiling niyang temporary restraining order at status quo ante order para pigilan ang pag-aresto sa kanya. I would like to confirm, one, the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. May hawak na raw silang impormasyon sa kinaroroonan ni de la Rosa. Definitely there are leads. As to the exact leads, I cannot discuss them. First, I'm not privy to those leads. They are available to our law enforcement agencies and to their units, and let them do their work. Hopefully, we do it as fast as we can. Wanted si de la Rosa ng International Criminal Court o ICC bilang isa sa mga co-perpetrators sa kasong crime against humanity of murder kaugnay ng madugong war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakahanda silang ipatupad ang utos ng DOJ. Sa isang text message sa GMA News, sinabi niyang 225,000 na puwersa ng Philippine National Police o PNP ang pakikilusin para rito. Inalerto na rin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Notades Jr. ang mga tauhan ng PNP Maritime Group at Aviation Security Group laban sa posibilidad ng paglabas ng bansa ni de la Rosa. Ayon sa ulat ng GMA News Online, partikular na pinababantayan ng tinatawag na Southern Backdoor o yung dulong katimugang bahagi ng Pilipinas. Ang PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, hinihintay na lang daw ang go signal ni Nartates para ipatupad ang arrest warrant. Pag there is an order already and the CPNP has directed us, gagamitin namin ang buong unit po ng CIDG for every region and every province. Wala naman po tayong pinipili, big or small, lahat po yon ay ini-implement namin at all cost. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa iba pang law enforcement agencies. Susunod din daw sa utos ng DOJ ang NBI. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, isasagawa nilang pag-aresto ng naaayon sa mga alituntunin. Ang mga abogado ni de la Rosa, kwinestyon ang pagpapaaresto ng DOJ sa senador. What law are you invoking? In the spirit of fair play and due process and even humanitarianism. Hindi po nila pwedeng i-effect ang isang inactionable na warrant through misrepresentations. We have to respect our Constitution, we have to respect customary international law, and we have to respect treaty law in this regard. Malinaw daw na target talaga ng gobyernong makuha si de la Rosa. By the sheer act of the President's arm, by hook or by crook, gusto nilang kunin si Bato. And this simply looks like a Duterte 2.0 move, no? It is my personal and earnest opinion that this is political, no matter how they frame it. Gagawin daw nila ang lahat ng legal remedy para sa kanilang kliyente. Kasabay nito ang pag-iit nila na hindi tinatakbuhan ni de la Rosa ang mga pananagutan kung meron man, basta na ayon sa konstitusyon. Proper cases can be filed in our country because we have a healthy prosecutorial system, we have a healthy judiciary. Ngayong itinuturing na ng pamahalaan na pugante si Senator Bato de la Rosa ay nagbabala ang Justice Department sa mga tutulong na makapagtago o makatakas siya. Nangihingi rin sila ng kooperasyon sa mga may impormasyon kung nasaan ngayon si de la Rosa. Ang sa akin din pong pakiusap, those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Alam natin na sa panuntunan ng rule of law may pananagutan. Kung nagtago, hindi lamang po sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po
sa batas ng ICC. Nakaalerto pa rin daw ang Bureau of Immigration sakaling magtangkang lumabas ng bansa si De La Rosa. Pero sa ngayon, wala pa raw nakitang record ng Bureau of Immigration na umalis na siya sa Pilipinas. As far as I know, there is an application for an Interpol Red Notice. Of course, I mean, that is a remedy available to us. Para sa mga kaanak ng mga biktima, ayon sa kanilang abogado, ang pagbasura ng Korte Suprema sa hiling na TRO ni De La Rosa ay nangangahulugan na wala ng legal na hadlang para ipatupad ang arrest warrant. Hindi po dapat naiiba si Senator Bato. Kahit po siya po ay isang sitting senador, wala pong pagkakaiba kasi ang mga senador natin, hindi naman po sila nakakataas sa batas. Kung paano po ito pinatupad ng executive sa kay former President Rodrigo Duterte, ay sana patas din po ang pagpapatupad sa kay Senator Bato de la Rosa. Ayon na rin po ito sa ating batas sa RA 9851. Sakaling maaresto si De La Rosa, maaari na ba siyang ipadala sa dahig? Tingin ng 1987 Constitution framer at retired Supreme Court Associate Justice. Palagay ko pwede siyang arestuhin dahil wala nang restraining order. Pero whether or not Yun nga. ipadala na kaagad, depende sa interpretasyon ng batas. At ito ay pending sa Supreme Court. Sabi naman ng DOJ, These are operational matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest, which is the ultimate objective is to bring him to the ICC. noong May 11 sa bisa ng arrest warrant mula sa ICC ay tinangka ng NBI na arestuhin si De La Rosa nang muli siyang pumasok sa Senado. Hanggang sa magkaroon ng kaguluhan sa Senado noong May 13 at muling naglaho si De La Rosa madaling araw kinabukasan. Kasama raw niyang umalis noon si Senador Robin Padilla. Iniimbestigahan ng DOJ kung may pananagutan si Padilla. Ayon naman sa eksperto, pwede raw mapanagot si Padilla. Kung idadrag nila itong pangalan ni Senator Robin Padilla, po pwedeng masampahan siya kasi ng kaso ng obstruction of justice at po pwede rin siya sampahan ng kaso sa Senate Ethics Committee. Posible raw itong magkaroon ng epekto sa impeachment trial, gayon din ang pagkawala ni De La Rosa. Yung hindi niya participate doon sa oath-taking, which means na legally speaking, hindi rin siya po pwedeng makaboto. From 23, right now we'll have only 22, at yun, bababa din yung bilang from 16 to 15. So malaking implication ito sa tatahakin itong impeachment trial. Ito ang unang balita. Darlene Kai, GMA News. Huling araw na ngayon ang service contracting program sa mga PUV. Ang ilang tsuper ilang linggo na raw na hindi nakakatanggap ng bayad ng gobyerno. May unang balita live si Jomer Apresto. Jomer, anong balak nilang gawin? Maris, ilang tsuper ng jeep dito sa Caloocan ang kasali sa service contracting program ang hindi umano nakatatanggap pa ng payout. Yan ay kahit nakatakda na magtapos ang nasabing programa ngayong araw. Madaling araw pa lang nakapila na sa monumento sa Caloocan City ang 29 anyos na jeepney driver na si Jojo. Kasama ang kanyang minamanehong jeep sa mga nasa ilalim ng service contracting program. Ito yung programa ng gobyerno na nagbibigay ng tulong para sa mga driver at operator ng mga public utility vehicle. Nasa 30 pesos per kilometer ang bayad ng gobyerno sa mga traditional jeepney tulad ng minamaneho ni Jojo. Ang kapalit nito, magbibigay sila ng 20% discount sa mga regular passenger at 40% para sa mga estudyante, PWD at senior citizens. Ang problema, ilang linggo na raw hindi nakatatanggap ng payout si Jojo. Yan ay kahit nakatakda ng magtapos ngayong araw ang nasabing programa. Kasi wala pa kasing bayad sa amin eh. 20 days wala pang bayad sa amin. Halos lahat kami na dito sa Muñoz SM Monumento. Pero kada 10 trip, magkano? 3,000 po. Kasi isang 100 kilometers yun eh. 3K ang ibabayad sa amin. Sa ilalim ng SCP, nasa 60% ang total payout ang mapupunta sa driver, habang 40% ang mapupunta naman sa operator. Dahil wala pang natatanggap na pera si Jojo, pinakikiusapan niya na lang daw ang kanyang operator na hindi muna siya magbibigay ng boundary at ibawas na lang kapag dumating na ang kanilang payout. Pakiusap ko lang po, sana may bigay na yung bayad sa amin sa contracting para makinabang din naman kami.
Sa pagtatapos ng SCP, sinabi ng LTFRB na magtutuloy-tuloy naman ang 10 pesos na fuel subsidy para sa mga PUV. Aabot daw sa mahigit 141,000 na Jeep at UV Express ang aprobado na at nasa ilalim ng Fuel Discount Subsidy Program. Pabor naman dito ang karamihan sa mga tsuper dahil mas maraming kapwa tsuper daw ang makikinabang sa programa kumpara sa service contracting program. Doon na lang ako sa fuel. Una-una, yung karamihan na nakikinabang dyan, operator eh. Kailangan pang hatian yung operator eh. Yung 60-40. Dapat sana sa driver yun eh, hindi sa operator eh. Maris, sinusubukan pa natin makakuha ang panig ng LTFRB kaugnay sa panawagan ng mga tsuper ng jeep dito sa Caloocan. Kaugnay naman sa fuel subsidy, sabi ng LTFRB, nasa mahigit 4,000 gasolinahan na kasali sa programa ang pwedeng puntahan ng mga tsuper. At yan ang unang balita mula dito sa Caloocan. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA News. Halos 3 buwan na ang gulo sa Middle East. Isa po sa mga epekto nito ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa maraming bansa, kabilang na po ang Pilipinas. Saan nga ba nanggagaling ang mga produktong petrolyo? Ang mga produktong petrolyo po ay nanggagaling sa krudo o crude oil. Ang crude oil ay mula sa mga pinaghalong hydrocarbon mula sa mga labi na mga hayop at halaman na nabuhay milyong-milyong taon na ang nakalilipas. Idinadaan po yan sa proseso sa oil refineries para maging petrolyo. Sa Pilipinas po, may isang oil refinery na matatagpuan sa Bataan. Mayroon diyang mga distillation tower kung saan isinasailalim sa proseso ang krudo para mapaghiwa-hiwalay. Ang mga toring yan po ay may mga angkop na temperatura para sa magiging produkto, depende sa bigat nito. Ang magagaan na langis, umaakyat sa tore, habang nasa baba naman po yung mga mabibigat. Sa pinakataas, dyan po napupunta ang butane, ang pinakamagaan na gas. Ang butane po ang pangunahing component ng liquefied petroleum gas o LPG na ginagamit sa pagluluto. Sa ibaba naman ay napupunta ang gasolina na ginagamit sa mga sasakyan gaya ng kotse at SUV. Kasunod niyan, ang naphtha na ginagamit sa paggawa ng mga plastic. Sa ilalim naman niya napupunta ang kerosene at jet fuel o ang ginagamit sa mga eroplano. At diesel na ginagamit sa mga truck, bus at heavy equipment. Sunod naman dyan ang heavy gas oil na ginagamit sa mga barko, mga planta at industrial buildings. Sa pinakababang layer po ang mga residue o tira-tira mula sa krudo na pwedeng gamitin sa steam-powered vessels at industrial purposes. Pagkatapos ay dadaan po sa distillation tower, dadaan sa conversion at treatment ang mga pinaghiwa-hiwalay na gas bago tuluyang maging finished products. Noong nagkagulo po sa Middle East at nagkulang ang supply ng petrolyo sa Pilipinas, dumating sa bansa noong Marso ang nasa 700,000 bariles ng krudo mula sa Russia. Kaya nagkaroon po tayo ng mga karagdagang produktong petrolyo. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala, mga kapuso. Ang GMA News po, ang top digital video publisher sa Pilipinas base sa datos ng Tubular Labs. Sa ilalim po yan ng kategoryang News at Politics simula January hanggang April 2026. Worldwide, pangatlo ang GMA News sa top publishers sa parehong kategorya para sa buwan ng Abril. May combined 3.6 billion views ang GMA News sa Instagram, Facebook at YouTube. Makakaasa po kayo ng patuloy naming pagbabalita na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo.